Hello, okay guys, good morning, ay good afternoon. So ito yung circuit diagram, no? Um, Makikita nyo dyan, yan, hindi ko sasabihin yung ano yung pangalan yan kasi part ng quiz ninyo. Halimbawa yan, pagsasagutan nyo yung question number 1. Sa question number 1 kasi, ito siya. Isulat nyo to sa papel nyo para alam ko ang kine-check ko. In the circuit diagram, identify 5 electrical components in its name. So 25 points yan. So dito sa diagram, bawa ano ito, no? So A dash, so halimbawa ang pangalan niyan ay James. So A dash James. Kunam dita niya. No imot jay ito ni E, no niya dita no ni awag mo dita, no niya ti among awag mo dita. Kit dita ke James Meow ay Meow edi E dash Meow. Unaman. Ayan, lumalabo. Okay? So, ganun din yung mga, ito. These are specific, or these are switches. Ibagayo noon yung switch data niya. Haan lang nga basta switch. Kung na yun, tani, dati different switches niya. So, 5 lang dito, kada gito niya. So, kas makita yun, dati B, C, D. So, 5 lang mat, daw atak 5 lang niya. So, name, surat nyo lang noon nyo dagita. For example, ano atoy? So, F, what's that? So, makikita nyo naman dyan, merong mga level dyan. So, be specific lang. So, yun ko kung nakikita nyo yan. Yan. Okay? Sa kabila, yan. Okay. So, that's for number 1. That is 25 points. Tanay, question, number 1. Yan. In the circuit diagram, identify 5 electrical components. Data di circuit diagram nya data. Identify 5 electrical components in name it. Pangalanan nyo kung ano yon. Okay, so sa number 2, sa likod ng papel ninyo, 1/2 lang naman ang kailangan natin. Explain the operational sequence of the electrical parts by explaining how the current flow on the circuit. So, mas madaling ma-explain mo kasi itong circuit, by explaining how the current flow. Yeah? So, ito ay control circuit. Yeah? So, mula doon, anong tawag dyan? Diba? Mag-flow dito sa pula na to. So makikita nyo, pangalanan nyo dyan, merong normally closed doon. Bakit normally closed yan? Pupunta doon. Diba? So ito, anong switch to? Bakit dadaan siya dyan na dyan siya dadaan tapos saka pupunta dito. So yung dot na yan, ibig sabihin yan ay connected, no? Pag nagkaganon na symbol, yung parang nag-arc, that is, hindi sila magka-connect. Ano? So, connected yan. So, hanggang doon. No? Makikita nyo, pumunta ulit doon. So, yan. So, kung makikita nyo, magkaparehas ang diagram nito tsaka ito kasi nga reverse forward lang naman. No? So, tingnan natin yan. Tingnan natin maigito kasi na-explain ko to sa isang diagram ng doon sa late machine. So, ito naman ay almost parehas lang. Ang difference ay ito, merong pindutan para sa reverse forward. Samantalang dun sa may late machine, merong hawakan yon na taas tsakos baba para sa reverse forward. No? So makikita nyo, dito unang dumaan ang kuryente mula doon, dumaan siya doon. So ito, kahit hindi mo pindutin kasi pula yan, kaya bahala na kayo mag-explain yan. Then, pupunta doon. Makikita nyo ito. Pag pinindot mo yan, saka lang may papasok na kuryente dito. So, for the meantime, hindi pa yan napipindot. So, makikita nyo merong linya na nakapunta doon. So, normally open. Open siya.
Ibig sabihin, hindi lumulusot dito ang kuryente hanggat hindi na i-energize yung coil nito. So makikita nyo, ang mag-i-energize ng coil ay yung manggagaling dito sa switch na to. So isipin mo, or gawin natin, pinindot yan. Siyempre, papasok na ang current dyan. Susuplayan nyo yung coil. Ito yung coil A1 pupunta sa A2. Na yung A2, pag pumunta dito sa kabila, yan, normally close yan, kaya dire-diretso siya, pupunta dito sa block na to, na linya, yun, makikita nyo yan, yan, lulusot doon. Normally close yan. Pupunta sa neutral na siya. So makikita nyo, pag pinindot mo yan, may energize yung coil. So papalo ngayon ito. Yung normally open na yan, magiging normally close pag pumalo yung coil. So ang mangyari, may lulusot na dito na current, no? So makikita nyo siya, excuse me, saan na pupunta pag lumusot? So makita nyo, lumusot dito, pumunta sa may coil. So magsasalubong yung energy dyan, parehas lang naman sila na na live, kaya hindi yan walang problema. So yan, pumunta doon. Ngayon, binitawan yon kasi ano lang naman yan, push button yan. Pag binitawan mo yan, mapuputol yung current dyan. So, mawawala ang current dito pero naka-energize na ito. So, meron ng supply dito kaya diretso pa rin nakapalo yan, no? Hanggang doon. So makikita nyo rin dito sa kabila, dumiretso yan, same principle. Naka-normally open yan, pero pag pinindot mo ito, papasok ang current dyan, no? Pupunta dun sa coil ngayon, tapos pupunta sa kabila. So ito ay nakapalo. Isipin mo, nakapalo yan, no? Ngayon, pinindot mo ito, reverse. So nung pinindot mo yung reverse, anong nangyari dito? Papalo yan, itong linya na ito.